Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day everyone! So, today, gusto nyo bang i-link ang iyong bank account sa SSS gamit ang phone mo? Today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-disbursement enrollment module sa iyong phone gamit ang egov.ph application para malink ang iyong bank account sa SSS or yung ATM account mo. Importante po ito lalo na if gusto niyo nang mag-file ng loan, pension benefits or sickness benefits dahil dito isi-send po nila yung pera sa iyong ATM or bank account na pwede mo nang i-claim. Okay, so simulan na po natin. Una, i-login lang natin ang ating egov.ph application. Login lang muna natin. Okay, so let's open. Then, ilagay lang natin yung password. Then, login lang tayo. Then, after dyan, search lang natin. My search services po dyan. Yan, click nyo yan. Then, click SSS. Then, search button. Pagkatapos, click mo yung SSS website. Okay, so medyo loading pa po. Wait lang po natin. Hintayin lang po natin mag-loading yan. Ayan, so makikita nyo dyan, create my SSS or login. Yan, click nyo yung yan, create my SSS. Then click mo yung login. Ayan. So dito, ilagay mo lang yung user ID mo at saka yung password. Ayan, so automatic yan. Gamitin ko lang yung password ko at yung user ID ko. Then click mo lang yung sign in. Okay, so medyo loading. I-tap mo lang yung one-time pin through SMS. Tap mo yan. Okay, so wait for a while. I-tap mo lang yan. Pag hindi gumagana, tap mo lang ulit. Ayan, so may marireceive po tayo na message dyan. Pag once makikita mo na yung may line dyan. Then, open lang natin yung text message natin. Verification code is, yun, 888. Yan, ilagay mo lang yung number na yon. The verification 8 is 5821. 8885821. Then, click mo lang yung login. So, ayan, medyo loading pa po siya. So, dito, napunta na po tayo sa ating SSS account. Ayan. Dito, swipe lang po natin pababa. No, hanapin po natin yung disbursement account enrollment module. Wait lang for a minute. Ayan, disbursement account module, enrollment module. Click mo lang yan. I-tap mo lang. Okay, so na-tap na po natin. Huwag mo muna natin i-change yung password pag ganito. Wave lang natin. Okay. Then, click na natin yung okay. Ayan. Swipe lang natin pababa. Pwede nyo ring basahin. We have to swipe. Then, click mo lang yung box dyan. Then, click mo yung proceed. So, ayan po. Next dyan is ito. Okay, so dito, pumunta po tayo sa enrollment information. Pwede nyo nang ilagay dyan, e-wallet, katulad ng GCash, Maya, ayan. So, PayMongo. So, yun ang mga e-wallet na pwede po nating ilagay sa disbursement account natin. So, pwede rin tayong pumili ng mga bank accounts. Ayan. So, click mo lang yung box. Wait lang for a moment. Balik lang natin. So, hindi siya nag-loading. Wait lang. Click mo ulit. Yan, bank. Then, swipe mo lang. Kung pupili kayo ng bank, ayan. So, that is the different bank na pwede mong gamitin. So, pumili ka lang ng isa doon, yung available nyo po. May GoTime Bank din, corporation. As long as we have ATM card, pwede na yun. So, ang pinili ko na bank dito, available ko kasi yung card ko, yung GoTime. So, GoTime Bank yung pinili ko. So, okay lang si GoTime Bank dito. So, ayan, may GoTime Bank Corporation. Click mo lang yan. Then, of course, ilalagay mo yung account number, bank account number. So, dyan mo ilalagay.
Ayan, so sa confirm bank account naman, ilalagay mo lang ulit yung number, then click mo lang yung may arrow dyan sa gilid. Then mapuproceed na po kayo dun sa second step. Ayan, so medyo loading po siya. Step 2, we have supporting documents po. Ayan, so select type of documents lang tayo. Click nyo lang yung arrow dyan. May arrow dyan sa document type, ayan. Dito, select lang kayo ng documents na available sa inyo. Sa akin, ATM card yung available. Ayan. Then next, mag-upload lang tayo ng file. So, PDF or picture. Okay, so ito yung example ng pagka-picture po. Yan sa GoTime Bank. Then, ito naman sa Land Bank. So, yan ang isi-send nyo doon sa ating ATM card. Tandaan na dapat clear po yung pagkakuha ng picture para hindi ma-deny ang ating enrollment. Okay, kung meron na kayo dyan, click mo lang yung drop files here or click to upload. Okay, so dapat naka-PDF or picture. So, pwede yun. Then, click lang natin yung allow. Then, select photos and video. Ayan, pumili po kayo. Yung PDF yung ginawa ko. Ayan, may GoTime ID dyan. Click ko lang. Then, wait mo check. Ayan, may check na. So, meaning, okay na po yan. Next naman dito, sa baba. So, yan. Next, we need to submit valid ID. Okay, so yan po ang example ng pagkakuha ng aking valid ID. So, ang ginamit ko is aking national ID lang po. Then dito, same process. Click lang po natin. Ayan, click lang natin yung file. Ayan, so hanapin natin yung national ID. Ayan, click ko lang yung national ID. Wait lang mag-check. Ayan, so naka-check na po siya. Okay, meaning good na po yan. So next, magpa-picture lang po kayo ng ganyan. So dapat may valid ID tsaka yung ATM nyo. Then click mo lang yung draft files. Ayan, click nyo yung photos. Then pumili ka lang doon. Ayan, so pinili ko yung Shad and GoTime National ID. Okay, wait for a moment. Ayan, so clinic ko lang yan. Wait ko lang siya mag-loading. Then, pag nag-check na yan, so meaning okay na yan. So, ganun lang ang sinubmit ko. Then, check lang natin ang konti if na-submit na ba natin lahat ng requirements. Then, click mo lang yung my arrow dyan sa baba. Ayan. Then, next is check mo lang lahat. Ayan, scroll down. Check mo if okay na ba yan lahat. So, if okay na po, click mo yon yung box. Ayan, may box dyan. Then click mo lang yung may arrow ulit dyan sa baba. Now, okay na po. So, wait lang natin 3 to 5 days for approval. Branch approval po. So, wait lang natin na successfully approve po nila. Once hindi po ma-approve, mag-enroll po tayo ulit. So, ganun lang po siya kadali. Check mo lang yung Gmail mo time to time. Ayan. So, may marireceive kayo na ganyang message na approve na. Disbursement approved. Once ma-receive mo yan na message, meaning approve na po ang iyong file. At ganun lamang po kadali mag-disinvoice dito sa ating egov.ph sa SSS. If nagustuhan mo ang ating video for today, just comment, like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorial. If may mga katanungan po kayo, don't hesitate to comment down below para sagutin natin ang mga katanungan na yan. Goodbye and God bless po sa ating lahat. See you on my next video.